Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Vice President Sara Duterte papalit na Pangulo. Aba, lagot hindi ito inaasahan ni PBBM. Yan mga kababayan, patungkol po dyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. No, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel mga kababayan, bago po natin simulan to, ay kung pwede ay pa-subscribe naman po. Ayan, maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, pasadahan po muna natin itong balitang ito mula po sa Abante News Online. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., piliin nyo lagi ang tama, piliin nyo ang bayan, piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. Nako, ayan mga kababayan, sabi po yan ni President Bongbong Marcos Jr., no? Piliin ang tama. Paano namin pipiliin ang tama kung mali ang ginagawa ng gobyerno, di ba? I mean, talagang tama ang pipiliin ng taong bayan, di ba? Na mag-rally, di ba? Against the government, against the corruption. Tama po yan, ginagawang yan, di ba? Tama na piliin ng bayan, okay? Tama po yan, hindi ko sinasabing mali itong sinasabi niya. Piliin daw ang katapatan at ang kapayapaan. Ito lang ang problema sa kapayapaan, no? Paano natin mapipili ang kapayapaan kung sila pa rin ang namumuno dyan, di ba? Kasi marami po sa ating mga kababayan na magkakaroon lang po ng kapayapaan sa politika, sa ating ekonomiya, lahat ng aspeto ng ating bansa ay magiging payapa kung, di ba, magpapalit tayo ng presidente. At yan mamaya ang ipapakita sa atin ni Ka Eric Celis, no, kung ano yung sinasabi niyang papalitan ng VP Sara. So mamaya alamin po natin yan, pero bago po natin i-play yung video na yan, eto, panoorin po muna natin to mga kababayan na interview ng Akbayan, no? Dito po kay Sir Ted Filon. Bigyan lang po natin ng kaunting reaction lang mga kababayan, no? Kasi medyo may hindi tama dito, okay? Kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Sara, take note mga kababayan, si Vice President Sara Duterte ay Vice Presidente ng Pilipinas, pero ang anyway, siya, tinatawag niya pong Sara lang, no? So there is no such a respect, no? Sara. Opo, so pwede yun. Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara, Okay, dapat opo. na tuloy yung trial. So yes po. Opo, pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirerespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos, ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ebidensya and yun din. Basta unahin lang daw si Vice President Sara Duterte. Nako po, inayutak na Akbayan, no? Akbayan kasi ito eh. Tingnan ko ayun, Akbayan President Rafaela Paing David. Siya pala si Rafaela, no, ng Akbayan mga kababayan. Ito po yung trillion peso march sa EDSA. Ilan lang naman din kayong nag-rally dyan, no? Ilan lang kayong nag-rally. Mamaya bigyan natin ito ng ng i-connect po natin sa naging resulta ng election ito, Yun po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Po? Sabi nga po ninyo, no, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po kay Marcos resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po, ma'am? Ganun po yun, no?
Yes, kasi po the Opo. same criteria of evidence and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama po natin. Doon po yun po yung pamantayan natin when we file the impeachment complaint against. Narinig nyo, ginagamit na naman po nila yung taong bayan, yung mamamayan, di ba? O yan yung sunod na ihirit natin dito mga kaubayan. Kasi eto nakita naman po natin kung sabi nga po ng PNP nasa 90,000 lang ang nagrally, no? Okay. Dito sa trillion peso ng mga dilawan, okay? Trillion peso march, okay? Hindi po nila tinatawag na rally kung di march, marcha. Okay? Ano po ang ating gustong iparating dito? Paano nanalo si Kiko Pangilinan, Bam Aquino kung yan lang ang taga-suporta ninyo na ipinagmamalaki ninyo? Kaya kaming mga DDS, no? Tayong mga DDS talagang hindi natin talaga matanggap kung papaano nangyari na nanalo si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Nag-top pa, di ba? O, paano nangyari yun, mga kaubayan? Kung ngayon nga lang, simpleng rally nila na supposed to be, ang inaasahan nila ay millions of people na a-attend dyan. Pero 90,000, buong bansa na po, sabi mga kaubayan no? So, kulilat kayo, no? Niluloko nyo ang taong bayan. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang kasi eto, pasadahan na po natin itong si Ka Eric Celis mga kaubayan. Dito po ang caption po nito, VP Sara papalit na Pangulo, no? Pangyayaring hindi inaasahan ni PBBM. Aba, eto pakinggan po natin to mga kaubayan. President, whoever it is, siya po ang nakatakda na papalit kapag nag-resign o nawala sa kapangyarihan ang presidenteng nakaupo. Hindi yun binibitbit po ng grupo sa People Power Monument, yung grupo ng CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ng mga kaalyado nilang dilaw at pink na mga zombies ni Dilima, ni Hontiveros at ni Trillanes at nila Jokno. So hindi kami pwedeng magkakasabay doon. Ganon din po ang mga panawagan ng Marcos resign, Sara Duterte resign na project ng CPP, NPA, NDF. No? Kaya kami po insist to exercise our peaceful assembly rights na nakasaad sa saligang batas at malayang pamamahayag na hindi naman nanggugulo. At hindi rin po kami nakasagabal sa trapiko, sa daloy nito, sapagkat hindi naman kami nagbarikada sa kalsada. Nasa gilid lang kami ng bangketa sa harap ng malaking mall, no, yung Galleria, Robinsons, at sa corner lang ng EDSA Shrine. Kaya, sabi ko sa pulis nung nagne-negotiations na, ang ina-applyan po ng permit ay hindi ang rally, kung hindi ang venue. Sapagkat ang pagsasagawa ng rally o mapayapang pagtitipon o yung tinatawag na peaceful assembly, yan po ay karapatan ng mamamayan. You don't need to request a permit for that. That is already enshrined and guaranteed and protected in the Constitution. Yun po, no? So, hindi mo po inihinga ng permiso ang pag-exercise ng karapatan. Yan po ay ginagawa mo basta wala kang nilalabag na batas. Nag-a-apply ka ng permit sa mga rally upang i-coordinate ang venue sa mga daloy ng trapiko. Let us correct that misconception that no rally, no permit, ang mga policy or no permit, no rally, mali po yun. For as long as the place of the holding of peaceful assembly or rally does not impede or barricade the flow of traffic and that does not cause or create a disturbance or inconvenience sa iba pang mga tao, hindi po pwede yan ay sagkaan basta mapayapa. Yun pong ina-argue ko sa pulis na sa araw na yun, hindi naman yun po daily na ginagawa.
Pero hindi sila nakinig hanggang sa nag-decide na bigyan kami ng oras. Basta, binigyan kami ng cordon. Parang kung sa crime scene, parang police line. O nagbarikada mga police. At binibiro ko nga, no? If there are 2,000 protesters here sa EDSA Shrine, ang ating audience ay 6,000. Sapagkat 4,000 ang pulis na nakagwardya at nakabarikada sa amin. Yan pong nangyari. So ulitin po natin, we do not apply for a permit to exercise our right to freedom of expression, to free speech, and to the so-called peaceful assembly. But we apply permit for the coordination on the use of venue, so that it cannot create the activity on peaceful assembly or rally in the exercise of the right to petition the government and to air grievances against the government sa mapayapang pamamaraan. Ang karapatan na yan ay kailangan din po na nakakoordinate sa otoridad ng gobyerno para hindi magkaroon ng pagkasagka o perwisyo sa ibang sektor. Kaya tayo nag-a-apply ng permit not to exercise our rights guaranteed and enshrined, guaranteed by the Constitution, enshrined in the Constitution. Kagaya ng peaceful assembly, mapayapang pagtitipon, mapayapang rally, at mga sama-samang pagkilos upang maghayag ng saloobin ang mamamayan hinggil sa mga issue at sa mga usapin ng patakaran at mga kaganapan sa gobyerno na mayroon pong epekto sa buhay ng mamamayan. Okay. Bakit makatarungan at konstitusyonal ang panawagang Marcos resign at hindi ito rebellion, hindi ito sedisyon o inciting to sedition? Malinaw po na ang rebellion armado. Mayroon kang armadong grupo, mayroon kang component ng pag-aarmas. At ang layunin mo, pababagsakin ang gobyerno. Kaya rebellion. Aagawin mo ang poder at ang mamumuno ay ang isang grupo. Kagaya ng gustong gawin ng CPP, NPA, NDF to the point that they are using terrorism or acts of terrorism. Ang sedition, ito naman po yung akto na nagkakaroon ka ng mga armadong panawagan, armadong component upang udyukan ang mga tao na lumaban sa gobyerno without necessarily grabbing or seizing political power. Basta magkaroon lang ng kaguluhan upang ang gobyerno ay maging destabilized at ang kaguluhan will affect the stability of government. Yun po sedition. Inciting to sedition, may armado ka pa rin na pinapanawagan o may armado kang pinapagalaw o nag-uudyok kang mag-armado. Yun po ang mga operating word, no? Or the operative word, armado, at naglalayon kang guluhin o pabagsakin ang gobyerno o agawin ang kapangyarihang pampolitika. So yan mga kabayan, sino po ba ngayon ang lumalabas na gustong agawin ang ating gobyerno? Kasi nabasa ko po kanina, no, si Ngiwi, no, sino tong Ngiwi na ito? Si Perse Sidanya, no? Sabi niya, no, i-impeach na siya, tanggalin na si Vice President Sara Duterte. At hayaan na lang sila ang wag muna daw si Marcos, mga kabayan, no? Kasi sila na ang bahala kay Marcos at sila na rin po ang bahala sa ating bansa. Aba, tingnan nyo yan mga kabayan, ha? Si Perse Sidanya po ang nagsabi niyan, mga kabayan. Si Ngiwi. Ano po ba si Ngiwi? Siya naman po ay mga kasamahan po, no, ni Risa Hontiveros, no, Di Lima at ng iba pa, na gustong-gusto talaga nila na sila po ang humawak ng gobyerno natin. Pero ang problema nga dito mga kabayan, hindi na po mangyayari yan eh. Maybe hanggang pangarap na lang kayo. Diba? Hanggang pangarap na lang kayo. Napaka-imposible po na kayo po ang mamumuno sa ating bansa dahil ang susunod na Pangulong bansa at papalit sa Pangulo kapag ito po ay nasibak mga kabayan, and it is in the Constitution that the Vice President will be the next, no, President of the country.
kung ma-impeach ang presidente. Bakit naman si Danya ang magiging presidente? Bakit si Hontiveros ang magiging presidente? Bakit si Kiko Pangilinan ang magiging presidente? Vice President ba sila? Di ba? Yun yung tanong dun eh. Vice President ba sila? Yan di ba mga kabayan? Klarong-klaro na yung tinatawag lagi ni Claire Castro na destabilizer, mga obstructionist. Ito na yung mga taong yun, ha? Bakit hindi nyo pa pag-aarestuhin? Dahil hindi sila Duterte supporters? Ha? Dahil hindi sila kaalyad ng mga Duterte. Pero kung ito ay mga kaalyado ng Duterte, nako po mga kabayan, mabilis pa sa alas 4. Ha? Ang inyong paggalaw para lang mahinto yan, di ba? Kaso nga, sabi nga kaya, di ba? Sila po ay napakaklaro na po ng kanilang gustong iparating sa atin. No? VP Sara resign, Marcos pag-aaralan pa nila kung pwede bang i-resign o hindi. Aba? Sino kayo? Pag-aari nyo na ba ang Pilipinas? Sabi nga kanya ni Tatang, di ba, nung nag-rally. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Di ba? The government is the people, mga kaubayan, sa ating bansa sa Pilipinas. The government is the people. Whatever the people wants, yun dapat ang masusunod. Pero sa ngayon, mga kaubayan, malabo. Kung ang ang gusto ng mga buwaya, parang yun patuloy ang nasusunod, mga kaubayan, di ba? Parang ang lalakas pa ng loob ng mga buwaya ngayon. Well, anyway, mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Maraming salamat po. I-comment nyo na lang po. Ayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.